Dominant Protector. Credit to the author. 1091-100. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naiwan lang ang dalawa na humanga at nabigla sa puntong ito, tila si Natoy ay nagsakripisyo ng husto para magsanay dito. Ang landas sa bundok ay talas lamang, noong una ang landas na sinusundan ay makinis at patag. Habang papalapit sila sa mga tarangkahan ng sekta, mas maganda ang landas, nilalakad nila ngayon ang mga sementadong kalsada at pinapanatiling maayos. Nandito na tayo. Itinuro ng binata ang pintuan ng bundok na medyo malayo. Maaaring magkaibigan kayong dalawa ni Brother Natoy, ngunit ayon sa mga alituntunin ng sekta, dapat magparehistro ang lahat bago pumasok. Sige. Si Leandro ay hindi nang ahas na umalis sa lugar dito. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang lugar na puno ng hindi maisip na kapangyarihan. Nagparehistro sina Leandro at Natoy at nagpa-check up ng lakas. Pagkatapos na malinaw na hindi naghihinala ang dalawa, pinayagan sila ng binata. Gayunpaman, sa uri ng lakas na naruroon sa loob ng sekta, walang sino man ang talagang nag-aalala tungkol sa isang pagsalakay. Mga idiot lang ang mananalakay sa isang sinaunang sekta. Isa rin ito sa pinakamasama sa mga sinaunang sekta, pati na rin. Ito ay isang bagay na mas malakas kaysa sa mga nakatagong bahay, at maging ang ibang mga sekta ng Wellington ay kailangang bantayan ang kanilang mga sarili sa paligid ng sektang ito. Siyempre hindi sila mag-aalala tungkol sa sinumang umaatake. Ang mga patakaran ay mga patakaran, gayunpaman, at ito ay naging isang tradisyon. Pagpasok sa pintuan ng bundok, nakita ni Leandro ang marami sa mga disipulo na nagsasanay ng martial arts, na ginagawa ang mga tunog na nakita mo sa TV. Nakakainggit ito. Lahat ito ay mga alagad sa labas, ang mga normal na estudyante na mas mababa. Kahit sa akin lahat sila ay nagparehistro. Mahinang paliwanag ng binata, na tila nakikita kung ano ang iniisip ni Leandro. Ang kanilang mga talento ay kulang, kaya't maaari lamang silang magsanay ng ilang magaspang na pisikal na pamamaraan. Sa ngayon hindi rin sila handang magdusa para sa lakas, kaya may hangganan ang kanilang tagumpay. Oh! Tumanggo si Leandro, tapos Natoy. Si Natoy ay nasa panloob na sekta, at ngayon ay personal na disipulo ni Master Keegan Youngs. Halatang inggit ang binata. Keegan Master. Napakurap si Leandro. Siya ang nagturo sa amin ng Kung Fu. Ang aming master ay napakalakas. Magalang na sinabi ng lalaki, minsan niyang pinatay ang isang Wellington Sky Class practitioner sa isang kamao. Ha! Ganon kalakas. Napabuntong hininga si Leandro, gulat na gulat mula sa kanyang pananaw. Ang mga mistakes ay mga nilalang na hindi matatalo, ngunit may isang tao dito na maaaring pumatay ng isang Sky Class. Hindi ba talaga Diyos iyon? Ang pag-iisip ay labis siyang nasasabik kung natutunan ni Natoy ang kahit na ang mga pangunahing kaalaman ng mga diskarte ng halimaw na ito, kung gayon si Terence ay magiging kanyang laruan. Oo naman. Ito ang chairman supreme ng ating sekta, hindi ito biro. Masayang sabi ng binata. Siyempre, ang kanyang mga salita ay may ilang mga aspeto ng pagyayabang, bagaman walang ideya si Leandro. Laking gulat niya, ngunit iba ang kaibigan niyang si Stanley. Siya ay nakangiti ng malawak sa kaligayahan. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang sekta ni Natoy. Pagkatapos ng lahat, ang oras na iyon na halos mamatay si Henry Bro mula sa mga pag-atake ni Terence ay naging dahilan upang magkaroon ng trauma si Stanley, dahil ang lalaki ay tila napakalakas na tao. Gayunpaman tila talagang makapangyarihan ang kanyang sekta, sadyang mahina lang si Henry. Si Leandro naman, iba ang iniisip. Ang inisip niya ay dahil nagawa ni Henry Bro na ibalik ang kanyang sarili mula sa isang normal na tao tungo sa isang golden class early phase gamit lamang ang mga sining ng kanyang sekta. Nangangahulugan iyon na ang sekta na kinabibilangan ng mga sining na iyon ay dapat na isang makapangyarihan. Dumating ito sa halaga ng kanyang puwersa sa buhay, ngunit hindi ito isang bagay na tiyak na kayang gawin ng ibang mga sekta. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pag-asa si Leandro kay Natoy. Siyempre, hindi niya ipinaliwanag ang alinman sa mga kaisipang ito kay Stanley. Makalipas ang ilang sandali, narating ng tatlo ang isang lugar kung saan ang mga ilog ay umaagos ng maganda at ang mga bundok ay pumailang lang sa mataas. May mga bukirin sa lahat ng dako, ngunit walang tao dito. Siyempre, maganda ang lugar na ito, ngunit nakaramdam si Leandro ng panginginig na hindi pa niya naramdaman noon hindi siya komportable.
Ganoon din ang nararamdaman ni Stanley, na parang nanginginig. Nandito na tayo. Lumapit ang binata, medyo namumutla rin ang mukha niya, siguradong nararamdaman din niya kung ano man ang nararamdaman ng dalawa. Doon mismo sa harapan nag-practice si Kuya Natoy, medyo makapal ang evil energy dito, at hindi sapat ang lakas ko para makayanan ito hanggang sa kaya kong dalhin ka. Sobrang nakakatakot at malamig dito, kung kahit hindi ka makapasok, syempre hindi rin tayo makakapayag. Maingat na sinabi ni Leandro, Big Bro, baka maaari mo siyang tawagan, sabihin sa kanya na ay pause ang kanyang pagsasanay saglit. Ang hindi pagkagambala sa pagsasanay ni Natoy ay magreresulta sa malubhang kahihinatnan para sa akin, hindi ako mangangahas. Walang tigil na umiling ang lalaki, kung gusto mo, maaari mo siyang tawagan, ngunit kung may sinisisi siya, hindi ko talaga ito kakayanin. Ako. Sige. Tumango si Leandro, pero pwede mo bang sabihin muna kung nasaan siya? Ayan na siya. Itinuro ng lalaki ang di kalayuan, ayan si Kuya Natoy. Ha! Natigilan si Leandro at tumingin sa direksyong iyon, ang nakita niya ay talagang nagpanginag sa kanyang gulugod. Ang nakita ng kanyang mga mata ay isang bundle ng kadiliman. Sa magagandang damuhan ay may isang itim na bagay, kung hindi tumingin ng maayos, iisipin nila na ito ay isang malaking bato. Ang katotohanan na sinasabi ng lalaki na ito ay si Natoy ay talagang nabahala kay Leandro. Big Bro, sinasabi mo na siya ay Natoy? Yes. Tumango ang lalaki. Oh. Nakita ni Leandro na walang katotohanan, ngunit tinawag pa rin niya ang itim na bagay, Natoy. Nagsasanay si Natoy, at napakunot ang noo niya nang may hamarang sa kanya, medyo naasar siya. Kung tutuusin, walang gagawa niyan kapag nagte-training siya, kahit si Grandmaster mismo ang nagpadala ng tao, lagi silang nagwi-wait hanggang sa matapos siya. Ngunit ang boses na ito ay talagang mukhang magkatulad, binuksan niya ang kanyang mga mata, iniisip na maaaring ito talaga ang iniisip niya, tuwang-tuwa siyang bumangon, ikinaway ang kanyang kamay at inalis ang itim na bagay sa paligid niya. Sa puntong iyon, nalaman ni Leandro at Stanley na ang nakapaligid sa ibabaw ng kanyang katawan, ay talagang mga itim na putakti, mga lason. Ang ikinagulat nila ay ang katotohanan na ang katawan ni Natoy ay nakatikip pa rin sa kanila, ngunit wala sa kanila ang tila nakatusok sa kanya. Maliban sa kung anong kadiliman sa kanyang katawan, wala nang mali sa kanya. 1092. Leandro Bro. Tumayo si Natoy at sumugod sa may-ari ng boses, halatang excited siya. Natoy. Hindi inaasahan ni Leandro na isang grupo ng mga putakti ang tumatakip kay Natoy. Ang imahe ay talagang nakatanim sa kanyang puso, at siya ay nasa sabik. Tila ang pagsasanay ni Natoy ay talagang hindi ang karaniwang uri. Nang makitang muli silang magkakilala, napaatras din ang binata. Tinawag niya si Natoy na nakababatang kapatid na si Natoy, ngunit ang posisyon at lakas ni Natoy ay higit pa sa kanya, pareho lang ang edad ng dalawa sa puntong ito. Leandro Bro, pumunta ka para makita ako. Si Natoy ay lubos na nasa sabik, akala niya ay makikita niya lamang si Leandro pagkatapos niyang umalis sa bundok, at hindi na niya ito makikita muli sa kanyang pagsasanay. Talagang naantig sa kanya ang pagbisita ni Leandro. Ikaw ang aking kapatid, nagsasanay ka ng husto at nagtitiis ng sakit dito para sa akin, syempre bibisitahin kita. Mataimtim na sabi ni Leandro. Natutunan na niya ang kasanayan sa pagkakaroon ng katapatan, ngayong alam na niya kung gaano magiging kapaki-pakinabang si Natoy sa hinaharap, natural na niya itong tretuhin ng maayos. Leandro Bro, huwag mong sabihin iyan. Ikaw ang amo, palagi kang magiging, kung hindi dahil sa iyo, ang buong pamilya ko ay tapos na ngayon. Ang buhay ko ay pag-aari mo, at kung sinabi mo sa akin na pumunta sa silangan, hindi ako mangangahas na pumunta sa kanluran. Seryosong sabi ni Natoy. Mabuti, napakabuti niyan. Natoy, tama ako na magtiwala sa iyo. Tinapik ni Leandro ang balikat ni Natoy, tuwang-tuwa, tama, ano itong kung fu na sinasanay mo? Nakakatakot, nakakagigil din ang kapaligiran dito. Nagsasanay ako ng wasp engravings arts. Ginagamit ko ang kamandag mula sa mga putakti para mapataas ang aking lakas. Ipinaliwanag ni Natoy, ang enerhiya ng chi sa karaniwang mundo ay masyadong manipis at nawawala masyadong matagal ang pagbutihin gamit ang mga kumbensyonal na pamamaraan. Ang day after day sect namin ay itinuturing na isang dark sect, kaya ginagamit namin ang absorbing venom bilang isang paraan upang mabilis na madagdagan ang aming lakas. Ito ay medyo naiiba sa regular na chi engravings, ngunit ang sa amin ay mas masakit at mas masakit.
Nakikita ko. Tumanggaw si Leandro. Kaya iyon ang dahilan kung bakit napakatigas ng Master Guy ng Keegan, pumapatay ng isang Sky Class kaya may dahilan sa likod niyan. Ang mga sining na kanilang ginawa ay iba sa mga tamang sekta, sila ay mga madilim na sining. Ngunit hindi ba ang opisyal na mga sekta na darating ay magdudulot sa iyo ng problema? Tanong ni Leandro na hindi itinatago ang iniisip sa harap ni Natoy, kitang-kita niyang tapat na sa kanya ang lalaki. Mga wastong sekta. Napangiti si Natoy. Leandro bro, sinasabi mo yung mga senaryo sa Wellington novels, right? These proper sects are actually very concerned with benefits in the real world. They have no time to come cause US trouble, they have better things to do. They're busy enough as is. These so-called proper sets, too, they have many things that can't be seen to what I know of the light. Bagay tulad ng anumang masamang tao, marami silang ginagawang masama. I see. Hindi naintindihan ni Leandro ang mundo dito, ngunit tila napakalayo ng kanyang iniisip. Maaaring sila ay isang madilim na sekta, ngunit sila ay napakalakas. Natatakot lang siya na si Natoy ay maging isang pampublikong kaaway ng mga nararapat na sekta na ito, at na si Terence ay maaaring makiisa sa kanila kung hindi niya kayang labanan si Natoy ng mag-isa, na nililinis ang kasamaan ng mga madilim na sekta at mga bagay na tulad niyan. Parang hindi na ito magiging problema sa lahat noon. Tapos yung mga arts na pina-practice mo ngayon. The Wasp Engravings Arts. Ano na ang strength level mo ngayon? Tanong ni Leandro. Leandro bro, ang Wasp Engravings Arts na ito ay isang pandagdag na pamamaraan lamang. Ang pangunahing pagsasanay ko ay tinatawag na Chrysanthemum Master Arts, ang ipinasa isang kayamanan ng ating araw-araw na sekta. Magiging walang talo ako kapag natapos na ito. Wala talagang itinatago si Natoy kay Leandro. Chrysanthemum Master Arts. Natigilan si Leandro. Ito ay isang cool na pangalan, ito tunog na puno ng kapangyarihan. Natoy, sa tingin mo kaya din natin ay practice yan? Siyempre, ngunit ito ay talagang mahirap na proseso. Narito ang sikretong aklat na nagdedetalye kung ano ang aking sinasanay. Naglabas si Natoy ng isang string-binded book. Kung talagang gusto ni Leandro na sanayin ito, talagang hindi ito mahirap gawin sa lahat ng posisyon ni Natoy sa sekta na ito. Hindi akalain ni Leandro na ganoon na lang ang ibibigay ni Natoy sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Dali-dali niyang binuksan ito para tingnan. Napatalon siya pabalik sa unang pahina sa gulat. Ang isang naglalayong magsanay ng sining na ito ay dapat magkalat ng sarili. Nagsimulang pagpawisan si Leandro. Seryoso. Nagiging eunuch. Pow. Pwede ba? Maingat na itinuro ni Leandro ang mga salitang iyon sa unang pahina. Tama. Tumanggaw si Natoy, bamantong hininga, baiting na ako ngayon. Ako. Papasa na yata ako nun. Umiling si Leandro, mabilis na umatras. Isang best friend training lang ito ay sapat na, kailangan na kitang asahan mula ngayon. No, Leandro bro, I was too reckless noon, you can flip on. Sabi ni Natoy habang tinuturo ang libro. Okay. Tumanggaw si Leandro at binaliktad ang susunod na pahina. Kahit pagkatapos ng castration, ang tagumpay ay hindi garantisado. Hindi makapaniwala si Leandro may success rate sa bagay na ito. Kahit na ang pagiging isang eunuch ay hindi magagarantiyahan ito. At paano kung nabigo siyang matutunan ito, naging eunuch ba siya sa wala? May iba pa. Itinuro muli ni Natoy ang libro. Muling binaliktad ni Leandro, at sa ikatlong pahina. Kahit walang castration, posible ang tagumpay. Nanlaki ang mata ni Leandro. No way pao, na-scam ka. Well, masasabi mo iyan. Pero hindi mo ito matatawag na scam. Mapait na ngumiti si Natoy. Ang pagsasanay sa dark arts ay madaling mapapalampas sa iyo kung mayroong masyadong maraming mga distractions. Ang distraction ng pagnanasa ay lalong makapangyarihan. Ito ay nakikialam sa iyong mental na estado. Sinabi ng Keegan Master na siya ay muntik nang lumampas sa gilid dahil sa pag-ibig noon, kaya may mga benepisyo sa aking pagkastrat. Ako ngayon ay ganap na nakatuon sa aking kapatid na lalaki, at dahil ako ay nakatutok pa rin sa aking kapatid, at dahil ako ay may kakayahan pa rin sa pagpapasa sa iyo ng aking kapatid, at dahil ako ay may kakayahan pa rin sa pagpapasa sa iyo ng aking kapatid, at dahil ako ay may kakayahan
pangalan, at dahil ako'y may kakayahan pa rin akong magpasa sa iyo ng aking kapatid, at dahil ako ay may kakayahang ipas buong-buo kong aipangako ang aking sarili na tutulungan ka, Leandro bro. 1093. Matapos marinig ang mga salita ni Natoy, kahit ang isang taong materyalistiko at mapagkwente tulad ni Leandro ay naantig ito ay tunay na kapatid, isang tunay na kaibigan. Tinapik siya nito sa balikat, ikaw talaga kuya. Basta okay ka. Matagal ko na itong naintindihan kung hindi dahil sa walang pag-aalinlangan kung sumugod sa pagkakastrat, hindi sana ako mapapansin ni Master Keegan at matatanggap bilang opisyal niyang disipulo, tinuturuan ako ng Wasp Engravings Arts kaya mabilis akong naging malakas. Casual na umiling si Natoy, Leandro bro, para makamit ang isang bagay kailangan mong mawala ang isang bagay hindi naman masama ang talento ko, ngunit kung hindi dahil sa aking mapagpasyang pagkastrat, wala ako sa posisyon na kinatatayuan ko, na namumukod tangi sa lahat ng kapwa ko disipulo. Oh, Natoy hindi naman masama ang talent mo. Medyo nagulat si Leandro. Ang pagsasanay ay nangangailangan ng talento, alam niya ito nang malinaw hindi niya inaasahan na magkakaroon ng talento si Natoy. Oo, ang pagsasanay ng dark arts ay nangangailangan ng talento, ngunit ayon kay Master Keegan, mas maitim at masama ang iyong personalidad, mas madaling magsanay ng dark arts. Ang Wasp Engravings Arts, halimbawa hindi ito maaaring gawin ng mga matuwid. Sabi ni Natoy. Haha, mukhang kami talaga ang pinakamagaling sa pagiging masama. Ngumisi si Leandro, kaya mukhang magiging angkop din ako sa pagsasanay na ito, ngunit ang pag-iisip na hayaan ang isang grupo ng mga makamandag na putakti ay sumakit sa akin ay sobra na. Hahayaan ko muna ito. Tama, Natoy ano ang antas ng iyong lakas ngayon? Ako ay kasalukuyang isang golden class late phase peak malapit na akong makalusot, at kapag ako ay isang mystic, ito ang magiging death sentence ni Terence. Tiwalang sinabi ni Natoy, sa puntong iyon, aalis ako sa bundok at tutulungan kita sa iyong paghihiganti, Leandro bro. Hindi dapat. Napatalon si Leandro, sa gulat sa katotohanang ganito nakalakas si Natoy, at ang katotohanang hindi niya kayang hayaang mamatay si Natoy. Anong ibig mong sabihin? Napakurap si Natoy. Natoy, sa pagkakaalam ko, si Terence ay mystic early phase ngayon. Sinabi ni Leandro, dagdag pa, mayroong isang mystic mid-phase physical practitioner na natalo pa kay Terence at napilayan niya hindi tayo maaaring maging pabaya. Kailan naging ganoon kalakas si Terence? Hindi ba golden mid or late phase siya noong umalis ako? Napakurap si Natoy, hindi inaasahan na lumakas din si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang natural at opisyal na paraan ay ang kumuha ng chi ng natural na mundo, at iyon ay napakabagal, lalo na sa natural na mundo, kung saan ang chi ay manipis. Hindi siya dapat umunlad sa parehong bilis ng Natoy na gumagamit ng dark arts, lalo pa ang katotohanan na si Terence ay nasa lungsod. Paano siya nag-training? Oo. Mataimtim na tumango si Leandro, totoo, si Pao Terence ay ganito kalakas, kaya ang isang mystic early phase ay madaling mapilayan niya dapat tayong mag-ingat. Bago natin malinaw na matukoy ang lakas ng ating kalaban, hindi natin ito madadaanan ng walang ingat. Kailangan nating maghintay hanggang sa ito ay isang garantiya na tayo ay magkaroon ng lakas upang agad na mapatay si Terence hindi lang natin malalaman si Terence. Napilayan ng isang tao sa sarili niyang antas ng lakas, nagagawa pa niyang labanan ang mga kalaban sa mas mataas na antas. Mahirap talaga siyang kalaban. Ganoon siya kalakas. Lalong naging seryoso ang mga mata ni Natoy na unawaan niya kung anong klaseng tao si Leandro hindi niya basta-basta ipapahiya ang sarili at purihin ang iba ng walang dahilan tiyak na seryoso ito. At kaya, naging mas seryoso rin si Natoy. Kaya tila maliban na lang kung ako ay isang mystic late phase, o kahit na klase sa Earth. Saka lang ako magkakaroon ng sapat na lakas upang magarantya ang aking tagumpay. Kailangan kong manatili sa bundok na ito ng mas mahabang panahon. Oo, magtitiis lang tayo bago tayo magkaroon ng garantisadong tagumpay. Napabuntong hininga si Leandro, to tell the truth, Pao, talagang nasa napakahirap na panahon ako ngayon marami akong kaaway, pero kailangan kong magtiis. Oh, mas maraming kaaway. Linrose words gave Natoy a pause. Leandro bro, what's wrong? Naputo lang bato ng iyong Leandro bro. Sinabi ni Leandro, ngayon isa na akong isang bato. Ano?
Leandro bro, naputol ang kidney mo. Sino ang gumawa nito? Gulat at natulala na sabi ni Natoy. Hindi mo malalaman kahit sabihin ko sa iyo. Ayos lang, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa lahat ng aking mga kaaway sa iyong pagbabalik. Kailangan mo lang malaman na ako ay nasa isang napakalungkot na lugar, kailangan mong magtrabaho ng husto. Sabi ni Leandro, sinusubukang hikayatin si Natoy sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya kung gaano siya kalungkot. Huwag kang mag-alala, Leandro bro. Magsusumikap ako, at makapasok sa Earth class. Nagsumpa si Natoy. Oo, ngayong nakita na namin kayo, tiwala na kami ni Stanley, alam namin na malapit na ang araw ng aming paghihiganti. Tumango si Leandro, nga pala, may kailangan ka ba dito? Wala, nasa akin lahat ng kailangan ko. Araw-araw lang akong nagsasanay, walang ibang gagawin, umiling si Natoy. Sige, talagang magaan ang loob namin na makita ka, Natoy, iiwan ka namin sa iyong pagsasanay. Magkikita pa tayo balang araw. Sabi ni Leandro. Sige, dadalhin ko kayo pababa ng bundok. Tumango si Natoy. Manong, walang sasakyan dito, nakakapagod maglakad pabalik ng ganito. Napabuntong hininga si Leandro. Isa lang ang kidney niya ngayon, at halatang hindi na siya kasing malusog ng dati. Leandro bro, ibababa kita. Casual na sabi ni Natoy. Ibaba mo ako. Napakurap si Leandro. Napangiti si Natoy. Gamit ang tigi-isang braso, hinawakan niya sina Leandro at Stanley, pinisil-pisil ang mga ito malapit sa kanyang tagiliran, at sinugod pababa ng bundok. Napatalon sina Leandro at Stanley sa gulat, hindi nila alam na ganito kalakas si Natoy ngayon, tumakbo ng ganito kabilis kasama ang dalawang tao sa gilid niya. Ang Natoy ay isa lamang golden class late phase na pagtanto nila ngayon kung gaano kalaki ang pagpigil ni Terence sa pakikitungo sa kanila noon, kung hindi ay patay na silang lahat. Medyo problemado si Randy nitong 2 araw, palaging nakakunot ang noo habang itinatago niya ang kanyang sitwasyon sa kanyang asawa at anak na babae. Lubos niyang hinihiling na sana panaginip lang ang lahat, ngunit alam niyang hindi pumunta pa nga si Scorpion sa palengke para hanapin siya ngayon, sinabi sa kanya na huling araw na niya bago siya magbayad. Malakas siyang napabuntong hininga habang tinitignan ang umaagos na mga muebles ng kanyang bahay, hindi sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Kung ang pagkamatay ay malulutas ang lahat, talagang handa siyang mamatay na lang. Ngunit hindi niya magawa, dahil kung gagawin niya, ang kanyang asawa at anak na babae ay mahuhuli at magdusa ng mas masamang kapalaran. 1094. Dad, anong problema? Tila napansin ni Claire na may nangyari sa kanyang ama, lagi itong nakasimangot at naglalagay ng mapait na mukha kapag nasa bahay, at ni kahit isang ngiti ay hindi sumilay sa kanyang mukha, hindi siya ito. Bagamat sila ay laging mahirap at laging pagod, sila ay palaging masaya sa gabi pagkatapos ng hapunan, kapag ang kanyang ama ay medyo umiinom habang nanonood ng TV. Ngunit ngayon, umiinom lang siya at bumaantong hininga sa lahat ng oras, hindi ito ang uri ng magaan na masayang pag-inom na nakasanayan niya. Muli siyang napabuntong hininga ng malakas, paano niya sasabihin sa kanyang anak? Itay, ano ang mali? Kung may isang bagay sa iyong isipan na maaari mong palaging sabihin sa akin, ako ang iyong anak na babae, maaari akong tumulong na makibahagi sa pasanin. Seryosong sabi ni Yuan habang nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Claire, nabigo kita, nabigo ko ang iyong ina. Hindi na kinaya ni Randy, kailangan niyang sabihin ang totoo ngayon. Ngayon ang huling araw, ang maliit na alakdan ay darating na kumakatok sa kanyang pinto upang mangolekta ng utang anumang segundo. Ngayon, wala nang pagtatago. Dad, bakit mo ba kasi nasasabi ang mga bagay na ganito bigla? Paano mo ako nabigo kay mama? Nagulat si Claire sa reaksyon ng kanyang ama at nagtatakang tumingin sa kanyang ama. Part-time cleaner ang asawa ni Randy, pumunta siya sa mayamang pamilya para magyaya ngayon kaya wala pa siya sa bahay. Si Randy at ang kanyang anak na babae lamang ang nasa bahay ngayon. Claire, ang tatay mo ay nalinlang na sumali sa underground arena at nawala ng 500,000. Randy lowered his head, depressed. Ano? Dad, anong sabi mo? 500,000 ang nawala sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Claire na nakatingin ng diretso sa kanyang ama na hindi makapaniwala. Dad, tell me you are joking, right? How could we afford a 500,000 debt? Talagang wala tayong 500,000 kung gagawin natin, hindi ako magiging ganito ka-stress.
Itong 500,000 ay pinahiram ng underground arena. Sabi ni Randy na may mapait na mukha. Tay, ano ang nangyayari? Paano ka makakakuha ng pera mula sa kanila? Naghinala si Claire, alam niya mabuting tao ang kanyang ama, wala man lang masamang bisyo tulad ng pagsusugal, paano siya mawawala ng kabuoang 500,000 out of the blue? Dapat may isang bagay sa likod ng dahilan. Ito. Complicated, ganito. Sa wakas ay nagbungad si Randy, wala naman siyang balak na itago ang dahilan sa kanyang anak sa simula pa lang, kaya kinuwento niya sa kanyang anak ang lahat mula sa pagpunta niya sa arena hanggang sa pagiging gawman hanggang sa pagkatalo hanggang sa wala nang balikan. Pare, taga-underground tong mga to, illegal ang negosyo nila. Tsaka bawal ang boxing arena, pwede na natin itong i-report sa pulis. Naniniwala akong lipulin ng pulis ang buong arena at mahuhuli silang lahat, kaya hindi mo na kailangan pang magbayad ng utang. Bagamat isang normal na manggagawa lamang si Claire, alam niya ang batas, alam niyang ilegal ang underground arena, o ang pagtitipon ng pagsusugal. Claire, masyado kang walang muwang. Ikinaway ni Randy ang kanyang kamay at umiling. Kung maglakas loob akong magsumbong sa pulis, sa tingin mo ba ay magbubuntong hininga pa rin ako at wala nang gagawin ngayon? Ang mga taong ito ay kumikilos bilang isang organisasyon, hindi sila nag-iisa, pumapatay sila ng mga tao nang hindi man lang kumukurap ang kanilang mga mata. Kapag may namatay, ipinakain lang nila ang bangkay sa buwaya. Ang mga taong ito ay walang awa, gagawin nila ang lahat. Kung isusumbong ko ito sa pulisya, tiyak na hindi nila sasamantalahin ang kanilang mga pulis. Madali tayong pumunta. Ito. Bata pa si Claire, ngunit naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Ang underground arena ay hindi isang individual na pag-iral, mayroong isang mas malaking nakatagong puwersa sa likod ng eksena na sumusuporta sa kanila kahit na ang pugad ay sinabotahe. Ang organisasyon ay nandyan pa rin upang guluhin ang pagbibigay sa kanila ng buhay ng impyerno. Bukod, mula sa mga salita ng kanyang ama, nalaman niya na ang mga taong ito ay mga demonyo na malamig ang dugo, sila ay babalik para sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Claire, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat gawin ni tatay ngayon. Hindi na sana ako nakinig sa iba noon, kung hindi, wala tayo sa ganitong mahirap na sitwasyon. Napabuntong hininga si Randy at walang magawa. May kumatok sa pinto ng pareho silang nag-uusap, malakas at marahas ang katok. Napatalon si Randy mula sa pagkagulat, ito ay ang maliit na alakdan. Nagsimula siyang pagpawisan. Dad! Is it mom? Bumalik na ba siya? Pag-aalala ni Claire. Hindi, dapat ay ang mga tao mula sa ilalim ng lupa. Nag-alinlangan si Randy at nakumpirma. Claire, huwag kang maingay, nagpapanggap tayo na walang tao sa bahay, magtago tayo ngayon at mag-isip ng solusyon ngayon. Tumango si Claire, natakot. Knock knock knock, palakas ng palakas ang katok. Patay na matandang York, buksan mo ang pinto dali. Alam kong nasa loob ka. Tatay, ano ang dapat nating gawin, nababagot ako. Si Claire ay maaaring mukhang matapang at hindi natatakot sa kawalan ng katarungan, ngunit kapag ang kawalang katarungan ay kumatok sa kanyang pintuan, natural siyang matatakot. Huwag kang magsalita, basta nagtatago tayo sa loob ng bahay, wala silang magagawa laban sa atin. Malakas ang security door natin para hindi sila makapasok. Mahinang pag-aalo ni Randy habang pinupunasan ang pawis sa noo. Oh! Tumango si Claire. Ngunit nang matapos ni Randy ang kanyang linya, isang nakakabinging, pong, ang narinig, pagkatapos ay ang tunog ng pagpunit ng metal na tunog ang sumunod na narinig. Mas malinaw na ngayon ang boses mula sa labas. Patay na matandang York, dahil hindi mo binubuksan ang pinto, kami na mismo ang papasok. Sa tingin mo ang isang hanggal na pinto ng seguridad ay makakapigil sa pagpasok ng boksingero na si Lee? Wala iyon sa kanya. Ang maliit na alakdan ay pumasok sa bahay ng may kaba. Napatingin si Randy sa kanila, natulala. Hindi siya makapaniwala na hindi makayanan ng security door ang isang tama at natalo, may butas na nilikha ang suntok ng boksingero na si Lee. Ngayon, hindi na sila makapagpanggap dahil nakapasok na ang mga tao. Dad! Anong dapat nating gawin? Napatulala din si Claire sa eksena. Sa kanyang kamalayan, hindi niya kailanman maintindihan ang loika na ito, paano masisira ng isang tao ang pinto ng seguridad gamit ang kanyang hubad na kamao. Anong halimaw na lakas iyon? Step by step na lang ang magagawa natin.
Randy sigidlessly wala na siyang magagawa, di ba? Kung ipipilit niya ang pagsusugal noong araw na iyon, hindi rin mangyayari ang mga ganitong bagay, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Patay na matandang York, sa tingin mo ba makakatulong ang pagtatago sa loob ng bahay? Ngayon na ang huling araw mo para mabayaran ang utang mo kung hindi ka makabayad pagkalipas ng alas 12, hehe, hulaan na lang natin ang alternatibong paraan. Scorpion bro, wala talagang pera sa bahay na ito. Humihikbi si Randy habang palabas siya ng kwarto para makita ang maliit na alakdan at isang malaking muscled na lalaki na nakatayo sa kanyang bahay. Wala itong kinalaman sa akin, nandito ako para maningil ng utang. Maliit na alakdan Empid. Kung wala kang pera upang bayaran, hulaan na kailangan mong sumali sa laro upang makabawi. Piliin ang iyong sarili, isang beses ka lang mabubuhay. 1095. Ito. Scorpion bro, please let me go. Ganito na ako katanda, who knows kung ano ang mangyayari sa pag-akyat sa stage. Baka mamatay pa ako sa isang hit, di ba? Tumingin si Randy sa maliit na alakdan at mahinang sinabi. So ano? Kung mamatay ka, mamamatay ka, walang pakialam na sabi ni Little Scorpion, ang mga lalaki ay mortal, kung oras mo na para mamatay, mamamatay ka. Ikaw. Naasar si Randy sa pang-aasar ni Little Scorpion pero wala siyang galit, why not, if I follow you guys to the arena, you let my daughter and wife off the hook. Si Claire ay isang mabuting anak, alam niya na kung ang kanyang ama ay sasali sa labanan, tanging kamatayan ang naghihintay sa kanya, paanong ang isang karaniwang tao na walang pagsasanay ay aakyat sa entablado. Paano sila kapantay ng isang sinanay na boksingero? Kaya naisip ni Claire na kung mapapalitan ng kanyang kamatayan ang kaligtasan ng kanyang mga magulang, malugod niyang ipagpapalit ito. Randy, wala ka bang utak? Nagbabayad kami ng isang boksingero ng hindi hihigit sa 100 hanggang 200,000 para sa isang laban, sa tingin mo ba ikaw lang ay nagkakahalaga ng 500,000? Nasa pinakamaliit mong panaginip ka ba? Ang Little Scorpion ay nanunuya at sinabing may pang-aalipusta, sa palagay ko ay naliligaw kami sa pag-akyat sa inyong lahat sa entablado. Ikaw. Ikaw ay hindi makatwiran. Nagpanik si Randy, kung magpapadala silang lahat sa arena, siguradong walang babalikan. Paano kung ako? Ano ang magagawa mo, wala ka namang pambayad? Ngumuso si Little Scorpion. Ay! Naisip ni Randy na wala talaga siyang magagawa laban sa ganitong sitwasyon. Hanggang sa puntong ito, hindi napigilan ni Randy na mapabuntong hininga habang lalo pang ibinababa ang ulo. Huwag mo nang problemayan ang tatay ko, babayaran ko ang tatay ko, dalhin mo na lang ako sa arena. Hindi na kinaya ni Claire na makita ang mapait na mukha ng kanyang ama nang tumayo ito para ipagtanggol siya. Ikaw. Sa tingin mo malaki ang halaga mo. Pero little girl, you do look pretty decent, okay? Why not I sell you into prostitution? You can talk to me after earning 500,000. Tumingin si Little Scorpion kay Claire at nag-isip ng magandang ideya. Hindi nakaimik si Claire habang nakatitig sa Little Scorpion, wala na siyang pakialam kundi ang mapahiya siya ng mga lalaki araw-araw. Hindi ba buhay impyerno? Mas masahol pa ito kaysa mamatay. Umiling si Claire, paano magagawa iyon? Mas gugustuhin kong mamatay. Hoy, alam mong pwede kang mamatay. Pero kahit mamatay ka, dadalhin ko pa rin ang mga magulang mo sa arena. Ang maliit na alakdan ay walang pakialam na sinabi, sino pa rin ang iyong pinagbabantaan? Kayo. Paano kayo? Napuno ng luha ang mga mata ni Claire, na laman niyang hindi makatwiran ang mga taong ito. Paano sila naging malupit? Gayunpaman, hindi pa rin niya nakitang posibleng solusyon ang pagpasok niya sa prostitution. This little girl isn't that bad actually. It suits my taste. Ang boksingero na si Lina hindi pa nagsasalita hanggang ngayon ay sa wakas ay nag-voice out. Tiningnan niya si Claire sa kanyang mapanlinlang na ekspresyon, not bad, not bad. Si Claire ay hindi tier 1 na kagandahan, ngunit siya ay dalisay at siya ay kabilang sa uri kung saan ang ibang mga tao ay hindi magsasawa na tumingin sa kanila. Ang boksingero na si Lee ay nakipaglaro sa hindi mabilang na mga babae, ngunit higit niyang minahal ang mga dalisay, kung hindi siya mabigani sa pagiging dalisay ni Claire at gumawa ng napakasalimuot na gulo para makuha siya. Gayunpaman, hindi niya hinanap si Claire upang makipaglaro sa kanya ng isang beses o 2 beses, hinahanap niya ito bilang kanyang pangmatagalang concubine.
Mas mabuti kung handa siyang pagsilbihan siya sa kanyang sariling kagustuhan, kung hindi, hindi ito masaya at si Boxer Lee ay hindi isang malaking tagahanga ng pagpilit ng mga tao. Oh! Boxer Lee, interesado ka. Kumilos si Little Scorpion na parang ewan. Gusto ko siya. Malakas na umamin ang boksingero na si Lee na walang balak na itago habang tumango, munting babae, sumunod ka sa akin, maging asawa ko at pagsilbihan mo ako sisiguro ko sa iyo ang buhay na may karangyan at ang halaga ng utang ng iyong ama ay kakanselahin din, ano sa palagay mo? Ako, nasa mahirap na posisyon si Claire syempre ayaw niyang pumayag na manatili sa isang walang awa na masamang lalaki na tulad niya pero may choice ba siya? Ayaw mag-isip ni Claire ngunit alam niya na hanggat sinusunod niya ang boksingerong Lee na ito, may pagpapatuloy ng kanyang mga magulang ang buhay at agad na malulutas ang balakid. Anong binubulong-bulong mo? Nakakunot ang kilay ni Little Scorpion, naiinip, sinasabi ko sa iyo, Claire, maaari kang maglingkod lamang kay Boxer Lee mag-isa o ibebenta kita sa prostitution, nasa iyo ang pagpipilian, piliin ang iyong sarili. Claire lowered her headlessly. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi hindi na talaga niya alam ang gagawin. Kung bibigyan siya ng pagpipilian, mas gugustuhin niyang mamatay ngunit alam niyang hindi malulutas ng kamatayan ang problema magdurusa pa rin ang kanyang mga magulang hanggat hindi nila sinisipa ang balde. Bagamat tama si Boxer Lee, kung isasakripisyo niya ang kanyang sarili kaya niyang ipagpalit ang kaligayahan ng kanyang buong pamilya. Bagamat ayaw niyang pagsilbihan ang isang taong kasing sama ni Boxer Lee, alam niyang mas mabuti pa rin iyon kaysa ibenta sa prostitution. Napakagandang alok nito at napakatagal mong pag-isipan. Naiinip si Little Scorpion habang ibinaling ang ulo kay Boxer Lee, boksingero Lee, mukhang hindi alam ng babaeng ito kung ano ang tama at kung ano ang mali, bakit hindi natin tapusin ang alok na ito? Maraming magagandang babae dyan, bakit natin pag-aaksayahan ang maliit na batang babae na ito? I'll get you a better one later, ibenta na lang natin siya. Hindi na kailangan, gusto ko talaga siya. Ikinaway ni Boxer Lee ang kanyang napakalaking kamay, little girl, ikaw si Claire, right? Let me tell you, I might seem like a rough man but I will surely you will make you. I guarantee your happiness after following me. Nag-alinlangan si Claire at tumingin sa kanyang ama. Sa sandaling ito, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Randy, ngunit ano ang magagawa niya? Sa pagharap sa mga taong tulad ng Little Scorpion at Boxer Lee, wala siyang diskarte para labanan ang sitwasyong ito. Nasa kanilang mga kamay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Claire, ano sa tingin mo? Si Randy ay isang lalaking may karangalan ipinasa niya ang pagpipilian sa kanyang anak na babae, tatlo sa atin ay maaaring mamatay ng magkasama bilang isang pamilya kung ayaw mong gawin ito, talagang hindi mo kailangang magdusa ng mag-isa. Dad, susundan ko siya pagkatapos. Matagal na huminto si Claire at sumang-ayon na may luha sa kanyang mukha. Ayaw niyang makitang mamatay ang kanyang mga magulang, at ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay paglingkuran ang Boxer Lee na ito ng mag-isa. Ito ang pinakamaliit sa mga kasamaan, hanggat ligtas ang kanyang mga magulang, handa siyang magsakripisyo. Hoy! Tama ang pinili mo, batang babae, hindi bababa sa hindi kaganap na walang utak. Si Little Scorpion ay nasiyahan sa kinalabasan hindi na niya kailangang gumamit ng kutsilyo at baril para ayusin ang isyong ito ang pinakamagandang resulta na maaari niyang hilingin. 1096. Nang marinig ni Boxer Lee ang mensaheng ito, napakasaya niya. Naisip niya na kung bibisita siya sa Claire nang hindi kanais-nais, magsusumit sila. Hindi niya akalain na sa pagbagsak lang ng pinto ng seguridad, ang mag-ama Randy ay maiinis na sa takot. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Pinagmasdan ni Boxer Lee ang maganda at maisla na si Claire, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto niyang buhatin siya kaagad sa kama. Sandali lang, hindi pa ako handa, kailangan ko ng ilang araw para ihanda ang sarili ko. Nagpa siya si Claire na sasama siya kay Boxer Lee, ngunit hindi pa siya nakaka-adjust sa kanyang sitwasyon. Kailangan mo pa ba ng oras para mag-adjust? Sumimangot si Boxer Lee. Hindi siya gaanong nagtitiis sa mga paghihimok niya, pumayag ka na, kaya sumama ka sa akin. O may binabalak ka? Anong mga trick ang magagawa ko? Nagsalita si Claire, ang sitwasyon ay nasa ilalim ng iyong kontrol, wala akong magagawa.
Kailangan ko lang ng panahon para alalahanin ang aking katahimikan. Bigyan mo lang ako ng oras at kusang loob akong aalis kasama ka. Sa tingin ko mas makakabuti para sa iyo sa ganoong paraan, maliban kung gusto mong magpilit. Well, gumawa ka ng isang magandang punto. Nakinig si Boxer Lee sa makatwirang mga salita ni Claire at nakahinga ng maluwag. Ayaw niyang maging mapilit kapag hindi naman niya kailangan. Tulad ng para sa kahilingan ni Claire, ito ay hindi makatwiran. Nag-aatubili, sumang-ayon si Boxer Lee, kung ganyan ang sinabi mo, bibigyan kita ng 3 araw. Makalipas ang 3 araw, susunduan kita bilang aking nobya. Mapait na ngumiti si Claire at tumango, okay. 3 araw, pagkatapos ay magkikita tayo sa loob ng 3 araw. Good. What a straightforward response. Father-in-law Randy, ngayong isang pamilya na tayo. Itong bahay mo ay hindi na matitirahan. Napakasira nito, narito ang 100,000 yuan na dot. Dapat kang maghanap ng hotel na matitirhan at maghanap ng papalitan ng pinto. Nakapaghanda na si Boxer Lee ng 100,000 yuan. Gusto ni Randy na tumanggi kaagad. Hindi siya yung tipong ibebenta ang anak niya para sa pera, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Gayunpaman, ibinalik ni Claire ang pera at inilagay ito sa bulsa ng kanyang ama, tatay, hawakan mo lang ito. Nawalan na ng pag-asa si Claire, gusto lang niyang umani ng pinakamagandang gantimpala na maiiwan para sa kanyang pamilya. Mas gaganda ang pakiramdam niya sa ganoong paraan. Nakita ni na boksingero Shea at Looper na matagumpay ang negosasyon, kaya hindi na sila tumira sa lugar. Tumalikod sila at umalis sa bahay ni Randy, iniwan si Randy at ang kanyang anak. Pareho silang napabuntong hininga habang nakatingin sa isa't isa. Ang buhay ay isang pakikibaka, at ito ay masyadong hindi patas. Samantala sa West Star Mountain Village, katatapos lang ni Galten sa kanyang gawain sa pagsasaka, at agad na nagtungo sa kanyang ama bago nagmamadaling umakyat sa West Star Mountain. Ang West Star Mountain ay napapaligiran ng masungit at bulubunduking lupain. Maraming hayop ang pumapasok at lumabas sa lugar, at mas malapit sa tuktok, mas mapanganib na mga hayop ang lumitaw. Kahit manghuli ang mga taga-nayon, ginagawa nila ito sa paanan ng bundok. Hindi sila nang ahas na pumasok sa kabundukan. Sa West Star Mountain Village, 3 lang ang naglakas loob na makipagsapalaran sa malalim na lugar sa kabundukan. Ang isa sa kanila ay ang doktor ng nayon, si Old Linford. Ang pangalawang tao ay ang batang kasama sa tabi ni Old Linford, si Terence. Ang ikatlo at huling tao ay ang kaibigan ni Terence, si Jaime, na kilala rin bilang Galten. Kalahati sa likod ng West Star Mountain Village, mayroong walang pangalan na bukal. Doon na nagsaboy si Galten ng isang dakot ng tubig sa kanyang bibig. Ang plano niya ay uminom hanggang sa mabusog siya, sa pamamagitan ng pagsubok at eksperimento ay nalaman niyang hindi mahalaga ang dami. Ang inumin ay dumating na may lumiliit na epekto. Ang mga kapaki-pakinabang na epekto ay nanatili lamang ng ilang sandali, pagkatapos ay nawala ito sa paglipas ng panahon. Si Galten ay dati nang nakaisip ng solusyon sa kanyang problema. Iniimbak niya ang spring water sa isang bote. Gayunpaman, nang ang tubig sa bukal ay lumayo sa pinanggagalingan, nawala ang epekto nito. Nadama ni Galten na walang magawa sa kanyang sitwasyon. Wala na siyang magagawa para mapabuti ang kanyang kalagayan, ang lahat ay dahil sa kanyang mas bata, mas malikot na sarili, kaya siya nagnakaw at uminom ng gamot ni Old Linford. Ganyan niya nilason ang sarili niya kay Go. Mula sa puntong iyon, kailangan niyang umasa sa walang pangalan na tubig sa bukal. Kung hindi siya umiinom ng spring water para sa natural na enerhiya pagkaraan ng ilang sandali, ang lason ng Go ay magsisimulang mag-drain ng enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa kalaunan, kakainin ng lason ng Go ang kanyang katawan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi makalakbay si Galten ng napakalayo mula sa tagsibol. Sa sandaling inumin ni Galten ang kanyang bahagi ng tubig sa bukal, mabilis siyang tatakbo pabalik sa bahay ni Old Linford. Pagkatapos uminom ng tubig, si Galten ay sumugod sa bahay ni Old upang suriin ang kanyang kondisyon. Sa oras na ito, kasalukuyang sinusuri ni Old Linford ang pulso ng isang babaeng nakatatandang taga-nayon. Nang makita niyang dumating si Galten, sinemyasan niya itong maupo habang naghihintay ng kanyang turn. Si Galten ay isang madalas na bisita, hindi siya isang estranghero. Umupo siya sa gilid para hintayin si Old Linford.
Si Old Linford ang tanging doktor para sa lahat ng 8 nayon sa 10 milyang radius. Walang modernong kaginhawaan tulad ng isang ospital sa paligid. Kung ang isang taga-nayon ay may sakit, kailangan nilang maglakbay upang makita si Old Linford. Hindi nila namalayan na si Old Linford ay isang miracle doctor, tinatangkilik lang nila ang mga karangyaan ng paggamot ng isang miracle doctor na may malaking discount. Mayroon kang karaniwang sipon, mga sintomas ng trangkaso. Gusto mo ba ng Eastern medicine o Western medicine? Mahinahong tanong ni Old Linford. Magkano ito para sa Eastern medicine? Magkano para sa Western medicine? Kakaunti lang ang pera ng mga taga-nayon, kaya kailangan nilang bigyang pansin ang kanilang paggastos. Pipiliin nila ang pinakamababang halaga. Ang gamot sa silangan ay 20, ang gamot sa kanluran ay 50 sentimo, hindi nag-abala si Old Linford na ipaliwanag ang mga benepisyo o epekto ng bawat gamot. Nandito siya para magtago sa mga kaaway niya at hindi siya santo. Kung gayon, iinom ako ng Western medicine, mabilis na nagpa siya ang babaeng elder. Fast Relief Cold Medicine Pack, 50 cents per pack, naglabas si Old Linford ng isang pakete mula sa aparador para ibigay. Nang matapos ang transaksyon, umalis ang babaeng matanda. Itinoo ng matandang Linford kay Galton, "Galton, nandito ka ba para kay Brother Terence?" "Opo, Lolo Linford, binigyan ako ni boss ng gawain na kumuha ng gamot para sa kanya." Magalang na tumango si Galton. "Tapos ka na ba sa iyong mga gawain sa bahay?" "Oh. Oras na ba para sa pag-aararo ng tagsibol?" Pumunta si Old Linford para kumuha ng gamot para kay Galton. "Uminom ka ba ng tubig sa bukal ngayon?" "Lolo Linford, ininom ko ang aking pang-araw-araw na dosis para sa araw na ito," tumango si Galton. Walang itinatago sa kanilang dalawa. "Okay, good. Kailangan mong tandaan na ito, sa loob ng 3 buwan kailangan mong bumalik. Kung hindi, kahit ako ay hindi ka mailigtas." Iniabot ni Old Linford ang isang bote ng likidong gamot kay Galton. "Huwag mag-alala, Lolo Linford, tatandaan ko ang mga mahahalagang bagay tulad nito. Kailangan kong magmadaling bumalik ngayon." Mabilis na tumango si Galton, hindi siya naglakas loob na magbiro sa kanyang buhay. "O tama, narito ang 2,000 yuan, gamitin ito para sa mga gastos sa paglalakbay." Naglabas ng pera si Old Linford mula sa kanyang bulsa. "Hindi ko kayang tanggapin iyon." Nagulat si Galton. Hindi niya akalain na bibigyan siya ni Old Linford ng malaking bukol ng pera. 2,000 yuan sa maliit na nayon na ito ay kayang suportahan ang isang pamilya sa loob ng 1 taon o 2. Sa lungsod, may mga gastusin. Unang beses mong umalis sa nayon, kailangan mong maghanda, hindi nag-abalang ipaliwanag ni Old Linford ang mga detalye. "Kunin mo, bahagi rin ito ng mga tagubilin ni Brother Terence." 1097. Sa sandaling marinig ni Galton na bahagi ito ng intensyon ni Terence, hindi siya nagdalawang isip na ibulsa ang pera. Bukod sa kanyang mga magulang, sinunod lamang niya ang utos ni Terence. "Kapag naglalakbay ka, kailangan mong mag-ingat para sa iyong kaligtasan. Matapat kang tao, natatakot akong maskam ka. You have the fighting basics down, kaya hindi ako masyadong nag-aalala tungkol doon. Tandaan mo tuwing naglalakbay ka, huwag kang maniwala sa iba ng ganoon kadali." Nagbabala si Old Linford. Haha. Napakamot si Galton sa kanyang anit, nagawa niyang ngumiti ng pilit. Ito ang kasalukuyang address ni Brother Terence at ang kanyang contact number. Panatilihin itong ligtas. Pagdating mo sa lungsod, makipag-ugnayan sa kanya. Iniabot ni Old Linford ang isang piraso ng papel. Ligtas na ibinulsa ni Galton ang imbakan ng pera at papel. "Lolo Linford, kailan ako aalis?" "Aalis ka bukas, tutulungan kitang mag-book ng tiket saglit." Kinaumagahan, nagsimula si Galton sa kanyang paglalakbay. Sa buong oras na siya ay nasa ulan, ginawa niya ang eksaktong sinabi sa kanya. Siya ay mapagbantay sa kanyang paligid sa buong biyahe, at hindi siya nakikipag-usap sa mga estranghero nang hindi kinakailangan. Ayon sa sinabi sa kanya, maraming scam ang nangyayari sa mga sakay ng tren. Gusto ni Galton na maging maayos ang kanyang unang paglalakbay hanggat maaari. Napataas ng husto ni Amara ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi ito nanatiling ganoon. Ito ay hindi napapanatili. Mukhang mapayapa ang Starfield City, ngunit sa totoo lang, marami ang hindi nalutas na mga kaso.
Sa kasalukuyan ay mayroong hindi bababa sa 6 na kaso ng mga delinkwenteng nawawala, 5 kaso ng mga construction worker na nawawala pagkatapos ng tunggalian, higit sa 3 kaso ng taxi hit and run, at 2 kaso ng fitness coach at mga estudyante. Mayroon ding 12 kaso ng iba't ibang uri ng nawawalang pansamantalang manggagawa. Sa kabuuan, halos 30 tao ang nawawala. Iyon lang ang dami ng naiulat na nawawala, dapat mas marami pa ang nawawala kaysa sa halagang iyon. Sa ngayon, walang paraan para kalkulahin ito. Walang karaniwang link sa mga nawawalang tao. Kumalat ito sa iba't ibang industriya, ngunit sa napakaraming tao na nawawala, nagtaas ito ng pag-aalala sa mga nakatataas. Maging si Harold, na malayo sa lungsod, ay nakatanggap ng balita tungkol sa isyong ito. Personal niyang tinawagan si Amara sa mga update tungkol sa mga kaso ng nawawalang tao. Batay sa mga taon ng karanasan sa trabaho at instinct ni Amara, may nagsabi sa kanya na ang kasong ito ay hindi simple. Ang mga nawawalang taong ito ay walang pagkakatulad sa isa't isa, at lahat sila ay hindi pa nagkikita. Ang katulad na tampok ay ang lahat ng nawawalang mga taong ito ay lalaki, walang mga babae. Maaaring nagkataon lang ito, ngunit hindi inisip ni Amara na nagkataon lang ito. Sa unang tingin, ang mga kasong ito ay isang simpleng kaso ng nawawalang tao. Hindi pa sila umabot sa tindi ng malisyosong layunin. Ang sandali na natagpuan nila ang mga bangkay ay noong tumaas ang antas ng kalubhaan. Hindi alam ni Amara kung saan magsisimula sa pagsisiyasat ng kaso, ngunit tiyak na may mga saksi o impormante na mas nakakaalam tungkol sa isyong ito. Kailangan lang niyang hanapin ang mga taong iyon. Ding ding ding. Tumunog ang doorbell ng opisina. Ipasok. Inayos ni Amara ang sarili sa dati niyang kalmadong estado. Captain Song, ang traffic police ay nagpadala ng isa pang kaso. Isa itong driver ng pampublikong bus, hit and run. Nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng driver at numero ng rehistrasyon ng sasakyan ay pawang peke. Inilagay ni Wayne ang isang file bundle sa mesa ni Amara pagkatapos niyang itulak ang pinto. Oh, Wayne, ano ang iyong pananaw sa issue? Ang kasong ito at ang mga nakaraang kaso ng nawawalang tao, may ugnayan ba? Nakasimangot si Amara habang sinulyapan ang bagong folder. Ang kutob ko ay magkakamag-anak silang lahat, ngunit wala kaming anumang katibayan ng koneksyon na iyon, sagot ni Wayne. Captain Song, pakiramdam ko ay may malaking pagsasabwatan na namumuo sa halo. Hindi natin ito basta-basta. Oo, ganoon din ang sinasabi sa akin ng gut instincts ko. Sa kasalukuyan, bukod sa mga kaso ng nawawalang tao, medyo mapayapa ang lahat. Napabuntong hininga si Amara, kung hindi sila nagtago, kung gayon nasaan ang kanilang mga katawan. Mayroong mahalagang puntong ito, kung sila ay pinaslang o na-traffic, magkakaroon ng mga pahiwatig. Gayunpaman, mukhang hindi iyon malamang. Mula sa ebidensya sa ngayon, ang mga individual na ito ay kusang loob na tumakas, walang pamimilit, sinabi ni Wayne sa kanyang mga saloobin. Lihim na subaybayan ang sitwasyon, tumango si Amara, ito ay tulad ng sinabi ni Wayne. Oo. Captain Song. May isang bagay na gusto kong itanong, ngunit hindi ko alam kung dapat ko bang itanong ito. Tumigil si Wayne nang lalabas na siya. Kung may sasabihin ka, magsalita ka, tumango si Amara para sabihin ni Wayne ang kanyang iniisip. Captain Song, dapat ba nating tanungin ang boyfriend mo kung mayroon siyang anumang impormasyon? Nag-alinlangan si Wayne sa kanyang mungkahi. I will. Kumunat ang noo ni Amara. Hindi niya akalain na magmumungkahi si Wayne na tanungin si Terence. Naabala nito si Amara, ngunit nagulat ito dahil tinanggap ni Wayne si Terence bilang kanyang kasintahan. Sa ngayon, si Wayne ang pinagkakatiwalaan ni Amara. Kaya hindi niya siya sinisisi, at ang mungkahi niya ay nagmula sa mabuting hangarin. Hindi na nagsalita pa si Wayne tungkol sa issue, lumabas siya sa opisina ni Amara. Para naman kay Amara, nagdadalawang isip siya kung dapat niyang i-dial ang numero ni Terence. Samantala para kay Terence, kasama niya sina Fatty Boy, Martin Larkins, at Jacob, tinatalakay nila ang mga produkto para sa komperensya at lahat ng iba pang detalye. Iyon ay nang dumating ang tawag ni Amara. Si Terence ay sinenyasan ang kanyang kumpanya ng isang post na simbolo ng kamay, pagkatapos ay pumunta siya sa bintana upang kunin ang tawag sa telepono. Hello! May nangyari na naman ba? Nakita ni Terence ang numero ni Amara at ang kanyang saloobin ay mapurol.
Terence, may isang bagay na maaaring kailanganin ko ang iyong tulong. Nag-alinlangan si Amara. Walang libreng oras, abala ako ngayon. Nagpahiwatig si Terence. Sa tuwing sasagutin niya ang tawag niya, walang magandang lumabas mula rito. Terence, tulungan mo ako, ang hanggal na babae na ito ay lubos na magpapasalamat para sa iyo. Nagsimulang magpakyut si Amara sa telepono, paano ito? Sa susunod na darating ka, ipagluluto kita ng masarap na makakain. Si Terence ay hindi nakaimik, itong kantang Amara ay napakapit sa kanya. Nagsisimula na akong magsisi ng bahagya. Iyon huling beses sa iyong bahay, dapat na hinayaan na lang kita. Bakit ang gulo ay sinusundan ka? Nagalit si Terence, ngunit natawa din sa sitwasyong ito. Oh! Hindi na magtatagal ang susunod nating pagkikita mula ngayon. Namula ang mukha ni Amara. Hindi siya na-reject kaya magandang senyales iyon. Abala lang si Terence sa sarili niyang trabaho. May ibig sabihin iyon kay Amara. May pagkakataon na gusto siya ni Terence, kaya naisip niya sa kanyang sarili na siya ay kaakit-akit pa rin. Hinihikayat ni Amara ang sarili, kung ipagpapatuloy niya ang kanyang cutesy na diskarte, balang araw ay magtatagumpay siya sa pagwawagi sa pagmamahal ni Terence. Bibigyan kita ng 1 minuto para sabihin sa akin kung ano ang kailangan mong sabihin. Hindi nagabalang maglaro si Terence. 1098. Okay. Kaya ganito ang sitwasyon. Sa Starfield City, biglang dumami ang kaso ng mga nawawala, karamihan sa kanila ay mga gangster o taxi driver. Karamihan sa kanila ay nakagawa ng mga misdemeanors bago pa sila mawala. Patuloy na ipinaliwanag ni Amara ang kanyang sitwasyon, Terence, maaari mo ba akong tulungang magtipon ng ilang kaalaman tungkol dito? At saan ba talaga ako pupunta para magtanong sa intel na ito? Kumunat ang noo ni Terence, hindi ka ba masyadong umaasa sa akin? Hindi. Nakaramdam ng hiya si Amara nang humarap sa ganito. Walang alinlangan na may ilang pag-asa na mayroon siya sa kanya. Pakiramdam niya ay kaya niya ang anumang bagay. Hanggat siya ay nagmamakaawa para dito, pagkatapos ay gagawin niya ito para sa kanya. Okay, fine. May iba pa ba? Malamig na tanong ni Terence. Wala. Wala na. Pakiramdam ni Amara ay kailangan niyang lunokan ang kanyang pride sa tuwing nakikipag-ugnayan siya kay Terence. Hindi na nagsalita pa si Terence at ibinaba na lang ang tawag. May mga bagay pa rin si Amara na gusto niyang pag-usapan, gaya ng kung ano ang nararamdaman niya pagkatapos niyang tulungang itaas ang antas ng kanyang kapangyarihan. Ngunit, mula sa mga tunog ng ugali ni Terence, natukoy niya na bumalik ito sa kanyang bastos na dati. Sa sandaling sinabi niya ang sitwasyon kay Terence, hindi pa rin nasisiyahan si Amara. Ang lahat ng kanyang mga nakaraang kaso na nalutas niya ay may mga tiyak na katotohanan at detalye. Gayunpaman, ang mga bagong kaso na ito ay medyo nakakalito. To top it off, mukhang walang intensyon si Terence na tumulong, na nakadagdag sa kanyang pagkabigo. Si House Turner sa mga araw na ito ay nagtatampo sa kanilang dating kaluwalhatian. Nang walang Uncle Carlos na nakaback up sa kanila, sila ay nasa hiram na oras na ang kanilang mga pondo ay natutuyo. Nahiwalay sila hanggang sa puntong kahit ang malayong kamag-anak na si House Kang ay iniwasan sila, isa itong kritikal na pahinga sa relasyon. Nakaupo si Jimmy sa sala ng kanyang bilya, habang siya ay bumantong hininga at nag-iisip tungkol sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Hindi rin nakatulong si Benny na maibsan ang mga problema tungkol sa kanilang sitwasyon. Halos lahat ay napunta mula sa masama hanggang sa mas masamang kalagayan. Ngayon ay may utang pa sila kay Terence ng isang lump sum ng pera. Kaya lang ay hindi pa dumarating si Terence na kumatok sa pinto para mangolekta, ngunit wala pa ring paraan si House Turner para makalakam ng pondo. Brother, ang malawak na pundasyon ni House Turner, parang masisira ito sa ating mga kamay. Hindi ako papayag na magpasakop dito. Si Jimmy ay may pulang mata habang siya ay nagsimulang maiyak. Ilang araw na siyang hindi nakatulog ng mahimbing, kasalanan ng asong iyon na si Harleen. Pinagalitan niya tayo ng hindi dapat. Tapos, nasagasaan niya si Uncle Carlos gamit ang kotse niya. Gusto ko siyang patayin ngayon. Sa sinabi nito, si Jimmy ay nagalit at kitilin ang buhay ni Harleen. Kuya! Huminahon ka!
Nakita ni Benny na ang kanyang kapatid ay may mga mata ng isang baliw. Kailangan niyang pigilan ang kanyang nakatatandang kapatid na gumawa ng krimen. Kuya, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Dapat mong malaman ang higit na mabuti kaysa makipag-away sa loob. Nasa bingit ng pagkawatak-watek si House Turner. Ano ang silbi nitong paghihiganti sa hipag? Makakatulong pa ba ito sa atin? Si Benny ay mas matalino kaysa sa kanyang kapatid. Kaya noong nabubuhay pa ang kanyang ama, ang pinuno ng kamara, ginawa niya ang kanyang makakaya upang makakuha ng suporta mula sa mga kamag-anak. Gayunpaman, nang pumanaw ang kanyang ama, napagtanto niya na ang lahat ng panloob na labanan na ito ay nagpabilis lamang sa pagbagsak ng bahay Turner. Kahit na ang kanyang kuya na si Jimmy, ay hindi kasing talino, kaya karamihan sa mga strategic planning at taktika ay nagmula sa kanya. The way he saw it, that was no difference from being the house leader, kaya walang makabuluhang layunin na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa tungkuling iyon. Aking kapatid, gusto kong maging kalmado, ngunit paano ako magiging kalmado? Malapit na nating panoorin ang mga noble house na tumawag para sa isang pulong. Inaasahan ko na ang ating bahay Turner ay mapapatalsik sa hanay ng mga maharlikang bahay sa pagpupulong na ito. Kung gayon si House Turner ay hindi na magiging isang maharlikang bahay. Sabi ni Jimmy na may panlulumong tingin, habang siya ay nakaupo. Kuya, sa sitwasyon natin ngayon na ganito na. Kahit napatayin mo si Harleen, paano iyon makakatulong? Hinaway-kaway ni Benny ang kanyang kamay, natatakot akong umasa tayo kay House Wu. Hindi ko alam kung ang dalawang bastos na iyon, sina Turner Wang daw at Turner Wang ba, ay mapagkakatiwalaan. Kadudadadang kung stable pa nga ang relasyon nila ni Chester. Mula sa mga narinig kong chismis, si Chester at Polong ni House Kang ay nasa mabuting kalagayan sa pagsasalita sa kanila. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Jimmy ay nawala ng ideya. Kahit ano paman, kailangan nating ipagpatuloy ang ating buhay. Bukas, titingnan ko ang sitwasyon. Hindi posible na magbukas tayo ng isang maliit na restoran upang mapanatili ang antas ng ating pamumuhay. Kailangan nating maghintay ng isa pang pagkakataon para doon. Pakiramdam ni Benny ay parang siya ang tunay na pinuno ng bahay, ngunit wala siyang kagalakan na karaniwang dulot ng pagiging pinuno. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang kalagayan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay tumunog ang doorbell sa kanilang vilya. Sino kaya ang bumibisita sa ganitong oras? Nakatingin sa kawalan si Jimmy. Sa kasalukuyang sitwasyon sa House Turner, dapat walang sino mang darating para bumisita. Nasa Turner Wang daw at Turner Wang ba ang mga susi ng bahay namin, kaya hindi maaaring sila ang magdo-doorbell. Marahil ay dumating si Terence upang mangolekta. Takot si Benny habang papunta sa pinto. Kung dumating si Terence, makakasalubong lang nila siya. Gayunpaman, nakatayo sa may pintuan ang mukha ng isang estranghero. Ito ay isang taong hindi pa nila nakilala. Ikaw. Tinanong ni Benny ang pagkakakilanlan ng estranghero. Ito si House Turner. Casual at dahan-daang tanong ng binata. Oo, pero sino ka? Tinanong ni Benny ang saloobin ng binata. May kasabihan na kahit tigre ay maaring mabyuli. Sa kasalukuyang sitwasyon ng House Turner, hindi sila nang ahas na gumawa ng gulo sa sinuman. Napanatili ni Benny ang kalmado, at pagpipigil na kilos habang nagtatanong. Kuya Carlos. Tanong ng binata matapos makumpirma na ito nga si House Turner. Kuya Carlos. Si Benny ay hindi agad natauhan. Pagkatapos ay napagtanto niya, hinahanap mo si Uncle Carlos. Oo, nasaan siya? Balita ko binugbog siya into a vegetative state. Galit na galit ang binata. Si Uncle Carlos ay pinaalis sa House Pits, ngunit siya ay kadugo pa rin ng nakatagong sambahayan na House Pits. Upang mabugbog sa isang vegetative state, hindi maitalikod ng House Pits ang kanilang ulo mula sa insultong ito. Ang desisyong ito ay hindi nagmula sa binata, ito ay napagpasyahan sa isang pulong ng komite kasama ang mga miyembro ng pamilya ng House Pits. Sa huli, pinagtibay ng nakatatandang lolo bilang kanyang posisyon sa House Leader ang desisyon. Ang pangalan ng binata ay Sean Pitts, siya ang pinakamatandang apo.
Samantalang ang tahimik na katabi, ito ay ang kanyang pinsan, si Shelton, at anak ng pangalawang tiyuhin. Ang kanilang dahilan sa pagbisita ay pangunahin upang makita ang mundo at lipunan, na si Sean ang namamahala. Hindi pa nagkikita sina Sean at Uncle Carlos. Si Uncle Carlos ay nakagawa ng matinding krimen sa pamilya noong siya ay binata. Ang mga tao mula sa Housepits ay kilala na mapagmataas, kaya hindi naiwas ang talikuran ng binatang ito ang kawalang katarungang ito. Ang layunin ng kanilang pagbisita ay upang ibalik si Uncle Carlos at isagawa ang kanilang pangalawang misyon. Ikaw. Kamag-anak ka ni Uncle Carlos. Lumiwanag ang mukha ni Benny. Sa puso niya, nakita niya ang pagkakataon dito. Marahil, maaaring may pagkakataon na mailigtas si House Turner pagkatapos ng lahat. 1099. Oo, hindi mo ba kami papasukin? Malamig na utos ni Sean kay Benny. Pumasok ka na, pakiayos ng sarili mo sa bahay. Si Benny ay hindi nang ahas na gumawa ng isang kaaway ng mga tao mula sa Housepits. Sa ugali ni Sean, parang hindi siya nagbibiro. Malawak na binuksan ni Benny ang pinto ng kanyang vilya. Kinailangan niyang bigyan ng mainit na pagtanggap sina Sean at Shelton. Kung wala kang anumang relasyon kay Uncle Carlos, sinipa ko na sana itong bakal na pinto. Malamig na sinabi ni Sean ang kanyang iniisip. Ang layunin niya sa pagbisitang ito ay ipakita ang kanyang lakas upang makipagtulungan sa kanya si House Turner. Kaya pinanatili ni Sean ang kanyang superior na paninindigan sa buong pakikipag-ugnayan. Ito. Hindi alam ni Benny kung paano magre-react. Kahit na sila ay mga kamag-anak mula sa Housepits, hindi ba sila masyadong maangas? Sa sandaling dumating sila sa bahay ng isang tao, gusto na nilang maging mapanire. Ang pintuan ng kanilang mansyon ay partikular na idinisenyo upang maiwasan ang mga break-in, kaya paano nila ito sisipain? Well, parang hindi ka naniniwala sa akin. Lumingon si Sean. Ako. Naniniwala ako sa iyo. Alam ni Benny na kung gusto niyang bumangon muli si House Turner, kailangan niya ng maraming kaalyado hanggat maaari niyang tipunin. Hindi siya nang ahas na makipagtalo kay Sean. Sinulyapan ni Sean ang batong leon sa hardin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Shelton at sinabing, Shelton, sirain mo ang batong leon, masakit sa mata. Oo, kuya. Lumapit si Shelton sa batong leon at sa isang galaw ng kamay, hinati niya ang batong leon sa isang tumpok ng mga durog na bato. Gasp! Huminga ng malalim si Benny ng malamig na hangin. Nagalit siya sa ipinakitang ugali ng binata, si Sean. Akala niya ay walang respeto ang binata lalo na't isa lang itong mensahero. Parang nawawala na siya ng kakayahang husgahan ang halaga ng isang tao. Ang mga hangarin ay hindi tinutukoy ng edad. Ang husay at kakayahan ng dalawang binata ay hindi mas mababa kaysa kay Uncle Carlos. Ibig sabihin mga martial artist din sila. Noon ay binaliktad ni Benny ang kanyang noo, pareho kayong mga kahangahangang individual. Siguradong masakit sa mata ang Stone Lion. Second-hand mansion ito, kaya noong lumipat ako dito gusto kong itapon ang batong leon na iyon. Masyadong mabigat para sa amin na ilipat ito kaya iniwan na lang namin. Kailangan kong magpasalamat sa inyong dalawa sa pagbibigay sa amin. Kinailangan ni Benny na magsinungaling tungkol dito. Ang batong leon na iyon ay talagang binili sa tindahan at ipinadala para sa mansyon na ito. May mga feng shui properties ito sa posisyon nito sa mansion. Gayunpaman, upang mapasaya sina Sean at Shelton, maaari lamang siyang magsinungaling tungkol dito. Oh, walang hirap, mahinahong sagot ni Sean. Pumasok sila sa mansion at umupo sa sofa sa sala. Hindi umalis si Jimmy sa kanyang pwesto sa sala, ngunit kitang-kita niya ito sa pintuan. Siya ay nagkaroon ng parehong unang naisip bilang Benny nang makita niya ang binata. Nangangahulugan ang kanilang hubris na saloobin na may kakayahan silang suportahan ang kanilang mga salita. Hindi siya nang ahas na umarte o magpakita ng galit. Paano ko kayo babatiin mga veteranong mandirigma? Ako ang pinuno ng House Turner, si Jimmy. Lumaki ako na binabantayan tayo ni Uncle Carlos. Halos magkamali si Jimmy sa kanyang pagbati. Masyado itong peke. Gayunpaman, hindi ito naabala ni Sean. Ito ang eksaktong epekto na gusto niya. Gusto niyang malaman ng mga tao mula sa House Turner ang takot.
Pagkatapos, maaari niyang isagawa ang ikalawang bahagi ng kanyang plano. Ako si Sean, iyon ang aking nakababatang kapatid na si Shelton. Kami ay mula sa tagumpay na Housepits. Si Sean ang nagpakilala pagkatapos makaupo. Nakatagumpay pay. Kahit na si House Turner ang huling noble house, pamilyar sila sa mga nakatagong bahay. Narinig na nila ang Housepits dati. Ang tagumpay na ito ay may malakas na puwersang panlaban, ngunit walang nakakaalam na si Uncle Carlos ay mula sa tagumpay. Nang mapagtanto nila ito, nakaramdam ng pananabik sina Benny at Jimmy. Sa pagharap sa mga tao mula sa Housepits, ang pagkakataon at panganib ay parehong umiral sa parehong spectrum. Kung nakipag-alyansa sila sa Housepits, maaaring bumangon si House Turner mula sa mga patay. Ang pangunahing salik ay kung bakit lumabas ngayon ang mga tao mula sa Housepits. It was highly plausible factor na ito ay dahil sa mga pinsala ni Uncle Carlos. Gayunpaman, si Uncle Carlos ay mas nasugatan sa pagbangga ni Harleen. Bilang isang superior Housepits, madali silang makapaghiganti kay House Turner. Sino ang magdidikit ng kanilang leeg para kay House Turner? Oh, siyang Master Pitts. Hindi nagatubili si Benny na magalang na batiin sila. Hindi siya naglakas loob na gamitin ang kanyang edad at katayuan bilang isang elder para ibaliwala iyon. Sa kanyang isip, iniisip niya ang lahat ng posibleng dahilan para sa kakaibang pagbisitang ito. Tumango si Sean sa paggalang na ibinigay sa kanya, tama, nasaan ang tiyo pai ko? Sabihin mo sa akin ng eksakto kung ano ang nangyari. Bumilis ang tibok ng puso ni Benny at Jimmy nang magkatinginan sila sa mata. Ang pagbisitang ito ay maaaring maging tunay na mabilis, ngayong napag-alaman na ang kanilang dahilan sa pagbisita ay ang mga pinsala ni Uncle Carlos. Nagpahiwatig si Benny kay Jimmy na hayaan siyang humawak ng paliwanag. Nagpapasalamat si Jimmy dahil kung kailangan niyang gawin ito, guguluhin niya ito. Kaya, ang sitwasyon ay ganito. Hindi nang ahas si Benny na mag-iwan ng anumang katotohanan. Hindi siya nagsinungaling sa harap ng mga veterano na ito dahil magiging masamang simula kung sila ay magtutulungan. Baka mas malala pa ang kalagayan ni House Turner kapag nalaman ni Housepits na may mga kasinungalingan. Kaya sinabi ni Benny ang totoo, maging ang bahagi kung saan nasagasaan ni Harleen si Uncle Carlos gamit ang kanyang sasakyan. Humihingi ako ng paumanhin para sa aking asawa. Ang babaeng iyon ay isang kakilakilabot na driver. Ihahatid ko siya para maparusahan ninyo, mga young masters. Hindi nang ahas si Benny na ipagtanggol si Harleen. Gusto niyang ipamoka kay Harleen ang bumaligtad kay House Turner. Hindi na kailangan. Ikinaway ni Sean ang kanyang kamay para pigilan si Benny na umalis. Bilang isang kinatawan mula sa Housepits, gusto niyang talakayin kay House Turner ang ilang malalaking plano. Upang masimulan ang mga negosasyon ng malakas, kailangan niyang ipakita na sila ay nakahihigit sa kanila, upang ang mga negosasyon ay mapupunta ayon sa kanilang plano. Sa ganitong paraan, si House Turner ay kusang magpapaalipin sa Housepits. Hindi ganoon katanda si Sean, ngunit nagsimula siya sa murang edad na natuto mula sa kanyang lolo. Natutunan niya ang mga taktika ng psikolohikal sa pakikitungo sa mga tao. Na siyang dahilan kung bakit siya naging mapagmataas, ngunit nagkaroon din ng lakas upang i-back up ang kanyang saloobin. Sa mga sinabi mo, tila si Harleen ang may pananagutan. Gayunpaman, ang responsibilidad na ito ay pangalawa lamang. Kalmadong sagot ni Sean. Salamat young Master Sean sa iyong pagpapatawad. Nakahinga ng maluwag si Benny. Kung gusto ng Housepits ng dahilan para maalis sila, isa ito sa mga dahilan kung bakit nila ito magagawa. Ang Housepits ay hindi isang bahay na maaari nilang guluhin. Gayunpaman, huwag masyadong matuwa ng sobrang bilis. Maaaring makatakas sa kamatayan si House Turner, ngunit hindi ka makakatakas sa parusa. Dapat kang maging responsable sa mga resulta nito. Napangiti si Sean. 1100. Ito. Siyempre. Sasagutin namin ang lahat ng responsibilidad. Hindi maitatanggi ni Benny ang kanilang maling gawain ngunit umaasa siyang ang kanyang magalang na pag-uugali ay makapagbibigay man lang sa kanya ng ilang forgiveness points. Kung gayon, ganito ang mangyayari. Hindi ako makikialam sa anumang kalokohan, ngunit si House Turner ay nasa isang masamang sitwasyon.
Kahit na nangangako ka na mananagot, ano ang maaari mong gamitin bilang collateral? Tiningnan ni Sean si Benny at Jimmy pataas at pababa, sa kasalukuyang bahay Turner, ang tanging mahalagang bagay na natitira ay ang iyong sariling buhay. Ano pa ang maaari mong ilabas? You clown! Don't you dare! Kahit na mahirap ang ating bahay, wala kang karapatang husgahan kami. Ang asawa kong si Harleen ang sumagap kay Uncle Fredo, kaya anong kinalaman niyan sa House Turner? Kung gusto mong parusahan o pumatay, nandito lang ako. Ano ang gusto mong gawin sa akin? Hindi napigilan ni Jimmy ang kanyang galit nang marinig niya ang mga termino ni Sean. Kuya! Mabilis na sumugod si Benny. Ang isyu ng galit ng kanyang kapatid ay naging madali upang masira ang buong sitwasyon. Gayunpaman, si Benny ay hindi nagdagdag ng anuman sa pag-uusap. Isang malakas na hampas ang maririnig. Pulang-pula ang mukha ni Jimmy na may tatak ng kamay. Kahit isang ngipin ay natanggal. Hindi nakita ni na Benny at Jimmy ang nangyari, ni hindi nila alam kung Sean o Shelton ang gumawa ng hakbang. Matapos itong maranasan mismo, napagtanto ni Jimmy na ang dalawang kabataang ito ay parehong mas mahuhusay na manlalaban kumpara kay Uncle Carlos. Ang pag-iisip ng ganoon ay medyo natakot si Jimmy. Kumilos siya sa salpok at pinahintulutan niya iyon na magtagumpay sa kanya. Hindi siya tanga para ipagpatuloy ang pag-udyok sa kanyang mga kaaway, dahil nasaksihan niya ang Stone Lion na binasag ng mga ito. Napalitan ng hiya ang ekspresyon ng mukha niya. Sorry young masters. I was rude in my words. Hinawakan ni Jimmy ang kanyang namamagang pisngi. Kunin niyon bilang isang aralin, sabi ni Sean. Laban sa mga bastos na tao tulad ni Jimmy, mas epektibo ang mga aksyon. Ngayon, magiging mas maayos ang negosasyon. Sa ngayon, na natalo si Jimmy hanggang sa sumuko, si Sean ay tumalon dito at sinabing, Xiaoji, isa kang duwag kaya hindi ako makikipagtalo sa iyo. Benny, mukhang mas matalino ka, mayroon ka bang anumang bagay sa bahay Turner na maibibigay mo sa akin? Yun. Wala lang. Ayaw aminin ni Benny na ganito ang sitwasyon nila. Si House Turner ay hindi na katulad ng dati, at tama si Sean sa kanyang pagtatasa. Hindi ako makapaniwala na ang House Turner ay nahulog ng napakalayo mula sa dati nitong kaluwalhatian. Ito ay minsan sa tuktok ng lahat ng noble houses, kaya paano ito naging ganito? Napakunot noo si Sean sa kalagayan ng hitsura ng loob ng sala, hindi ko alam kung nagkamali ang ating bahay na makipagtulungan sa inyong dalawang kaawa-awang nilalang. Habang umuungol si Sean. Kooperasyon. Tumingin sina Jimmy at Benny kay Sean. Nagulat sila sa biglaang pangyayari. Hindi kaya gustong makatrabaho ng nakatagong housepeat si House Turner. Nangangahulugan ba iyon na si House Turner ay may pag-asa na bumangon muli? Sa oras na ito, mabilis na binati ni Benny, Young Master Pai, ibig mo bang sabihin na gusto mong makipagtulungan kay House Turner? Well, ito ay sa aming unang intensyon. Ngunit kung kami ay talagang magtulungan, kung gayon ang lahat ay nakasalalay sa iyong resulta, malamig na sagot ni Sean. Young Master Pai, paliwanagan mo kami. Masayang nagsalita si Benny. Hanggat nagtatrabaho sa kanila ang housepeats, hindi magkakaroon ng problema si House Turner na mahawakan ang ranggo nito sa mga noble house. Ano man ang mangyari, kailangan niyang humanap ng paraan para makatrabaho ang housepeats, hindi mahalaga kung anong sakripisyo ang kailangan. Ang Noble House York at Hidden House York ay may sariling personal na koneksyon, alam mo ba ang tungkol doon? Tiningnan ni Sean ang sabik na ekspresyon ni Benny. Siyempre alam ko, kung hindi dahil sa nakatagong bahay na sumusuporta sa kanila, ang Noble House York ay hindi magiging numero unong bahay. Sabik si Benny. Gusto ba ng nakatagong housepeats na makipagtulungan kay House Turner sa parehong paraan? Si Benny ay sabik sa walang katapusang mga posibilidad. Kung nagawang suportahan ng nakatagong housepeats si House Turner, ano ang magagawa mo dyan? Sa madaling salita, magkano ang kompensasyon na maaari mong ibalik sa amin? Nakarating si Sean sa punto. Ang housepeats bilang isang nakatagong bahay ay kailangang sumunod sa mga panuntunan sa kasunduan sa kombensyon na itinakda ng mga nakatagong bahay maraming taon na ang nakalilipas. Ipinagbabawal silang makagambala sa mga makamundong gawain at maaari lamang silang tumuon sa pagsasanay.
Ito ay upang limitahan sila sa paggamit ng kanilang mga kapangyarihan upang pagsamantalahan ang mga karaniwang tao. Gayunpaman, umikot na paraan ang nakatagong bahay York upang direktang kontrolin ang Noble House York. Sa ganitong paraan mayroon silang tool sa pagbuo ng kita. Para naman sa Noble House York, inilagay nila ang kanilang sarili bilang pinuno ng lahat ng noble houses sa pamamagitan ng pag-asa sa nakatagong bahay York. Bilang kapalit, ang Noble House York ay nag-donate ng napakalaking kayamanan at ito ay tumataas bawat taon. Tungkol naman sa mga nangyari kay House York, nagkataon lang. Hindi ito maaaring kopyahin ng ibang mga noble house. Pagkatapos ng lahat, ang nakatagong bahay York at Noble House York ay orihinal na isang bahay. Nang maglaon, lihim silang nakapagtatag ng komunikasyon. Ang mga umiiwas na maniobra na ito ay hindi isang bagay na madaling gayahin ng iba. Hindi madaling hatiin ng ibang bahay ang isang sangay mula sa sarili nilang bahay. Mananatili lamang sila sa katotohanang kumikita si House York ng napakaraming pera bawat taon. Hanggat hindi nila iniinis ang mga saksi sa kasunduan sa kumbensyon ng tagong bahay, kung gayon ay magiging maayos sila. Ang mga saksing iyon ay hindi lamang isang simbolikong kilos. Gayunpaman, ang mga saksi at ang grupo ng mga gumagamit ng Sky Class ay lahat ay naglaho mula noong pulong na iyon. Ang convention agreement na ito ang naging hadlang sa mga nakatagong bahay. Gayunpaman, hindi ito kasing epektibo ng dati. Bilang resulta, kahit na ang nakatagong bahay Hale ay nagsimulang gumawa ng kanilang hakbang kasama ang iligal na bata na si Irving, upang kumita ng pera sa sekular na mundo. Malinaw, ang isang bagay na kasing bold ng paglabag sa mga patakaran ay hindi isang bagay na handang gawin ng marami. Gayunpaman, ang ganitong paraan ng pag-ikot ay katanggap-tanggap pa rin. Gaya ni House York, hanggang ngayon ay kumikita sila ng maraming taon ng yaman, ngunit wala pa ring nangyari sa kanila. Alin ang dahilan kung bakit nagpa siya ang nakatagong bahay Hale na gumawa ng kanilang hakbang kasama si Irving na nakikialam sa mga makamundong gawain? Dahil si Irving ay isang illegitimate son, hinding-hindi siya makakatapak sa main gate ng House Hale. Ngunit kahit na hindi dalisay ang kanyang dugo, miyembro pa rin siya ng pasanin ni House Hale. Bilang resulta, medyo makatwiran para kay House Hale na magbigay ng tiyak na antas ng suporta kay Irving. Ito ay isang bukas na lihim na si Irving ay nagtatrabaho upang kumita ng pera sa sekular na mundo upang maibalik sa nakatagong bahay Hale. Ngayong si House York at House Hale ang nagtakda ng president para dito, ang ibang mga nakatagong bahay ay hindi gustong umupo ng walang ginagawa. Lahat sila ay nag-iisip ng mabuti kung paano isawsaw ang kanilang mga paa sa makamundong gawain upang kumita ng pera. Maaaring may lakas ang mga nakatagong bahay na ito, ngunit talagang mahirap sila. Kahit na hindi sila labis na gumagastos ng pera araw-araw, bawat taon ay kailangan nilang gastusin ang kanilang kaban sa mahahalagang likas na kayamanan at ang lahat ay nagkakahalaga ng isang maliit na kapalaran. At kahit na hindi sila bumili ng mga bihirang likas na yaman, marami pa rin silang bibig na dapat pakainin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.